ang hindi natuloy na pangarap ni Nikola Tesla, wireless electricity. Noong huling bahagi ng 1800s, may isang henyo na nagngangalang Nikola Tesla. Siya ang taong nagbigay daan sa alternating current, AC. Ang teknolohiyang ginagamit natin ngayon sa ating mga tahanan. Ngunit para kay Tesla, hindi sapat ang pagkakaroon ng kuryente. Nais niyang gawin itong wireless o maipadala ng walang kahit anong kable. Isang revolusyonaryong ideya. Ayon kay Tesla, posible raw na gamitin ang mundo mismo bilang isang transmisyon ng kuryente. Isipin mo mga ilaw na sumisindi ng walang saksakan, mga sasakyang tumatakbo ng walang gasolina, at kuryenteng malayang dumadaloy sa hangin, abot kamay ng kahit sino saan man sa mundo. Ang Wardenclyffe Tower, ang unang hakbang patungo sa hinaharap, taong 1901, sa tulong ng negosyanteng si J.P. Morgan, sinimulan ni Tesla ang pagtatayo ng isang napakalaking tore sa Shoreham, New York, ang Wardenclyffe Tower. Layunin nitong magpadala ng walang kawad na kuryente sa malalayong lugar, bigyan ng libreng enerhiya ang buong mundo, patunayan na posibleng magpadala ng impormasyon at kuryente gamit lamang ang hangin. Subalit habang papalapit ang katuparan ng kanyang pangarap, isang malaking balakid ang kanyang hinarap. Bakit hindi ito natuloy? Sa sandaling malaman ni J.P. Morgan, ang tunay na plano ni Tesla, isang sistema ng libreng kuryente para sa lahat, agad niyang binawi ang kanyang suporta. Para sa isang negosyante, paano kakikita kung ang enerhiya ay malayang makukuha ng lahat? Unti-unting naubos ang pondo ni Tesla. At walang ibang gustong mamuhunan sa isang ideyang itinuturing nilang imposible. Noong 1917, tuluyan nang winasak ang Wardenclyffe Tower. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, unti-unting nalimutan si Tesla at namatay siyang mahirap at nag-iisa noong 1943. Ang namana nating kinabukasan. Ngunit kahit hindi niya ito natapos, ang ideya ni Tesla ay hindi nawala. Ngayon may wireless charging na tayo sa mga cellphone at patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang wireless power transmission gamit ang microwave at satellite-based energy. Isang bagay lang ang sigurado. Kung nagtagumpay si Tesla noon, ibang-iba marahil ang mundo natin ngayon. Isang mundo na walang power lines, walang bayarin sa kuryente, at may walang hanggang enerhiya para sa lahat. Kaya ang tanong, handa na ba tayong ipagpatuloy ang kanyang pangarap? Follow and like to spread positivity, inspire change, and make a difference together.